Kahit tapos na ang salubong sa bagong taon, may napuruhan pa ng paputok sa Maynila. Isang batang babae ang pinutulan ng kaliwang kamay ng masabugan ng dart bomb. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga magulang ng binatilyong nag-iwan ng paputok. May report si Dano Tingkungko. January 5, ginulat ng pagsabog ang mga naglalarong bata sa kalsadang ito sa Santa Cruz, Manila. Galing yon sa paputok na dart bomb na nakasabit sa isang bintana roon. Ang dart bomb ay isa sa mga pinagbabawal na paputok na sumasabog ng hindi na kailangan sindihan. Sa kasamaang palad, napahawak sa bintana ang isang babaeng 10 taong gulang. Napuruhan ng kanyang kaliwang kamay. Nag-balance po siya dun sa may bintana na may paputok po. Yung klase po ng paputok nun, sir, pag nahawakan mo lang isasabog. Ngayon po, pag sandal po ng anak ko, biglang sumabog po. Tumalsik po yung anak ko, nauntog po yung mukha, tapos po yun po. Yung left hand po niya, yun po yung pinaka-damage talaga. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center dinala ang bata. Pinutol ang buong kaliwang kamay niya lalo't walang natira sa kanyang daliri. Ang paliwanag po sa akin ng attending physician ay mabubulok lang daw, wala na daw po natirang daliri. So kailangan mabubulok daw lang po kung hanggang doon sa mga daliri lang. So kailangan ilagpas daw po ng pulso para daw po malagyan din ng kahit paano ng artificial hand. Meron daw po kami pang-provide, darating ang araw para daw po hindi masyadong yung bata, mabuli, matukso. Ayon sa ama ng biktima, ang dart bomb ay nilagay ng isang lalaking edad 14 na kasama sa mga nagtakbuhan sa pagsabog. Dinala siya sa Manila Reception and Action Center o RACS. 2 araw matapos ang insidente, nagharap sa barangay ang mga magulang ng biktima at ng suspect. Humingi po ako ng patawad sa magulang ng biktima. Kahit hindi sapat ang hihingi ng tawad, hihingi sana po ako ng tawad sa kanila po. Kung may maitulong po kami, kung anong kaya namin. Sa criminal case daw po, hindi po namin masasampahan. Wala naman po ibang inoffer, basta pasensya, humingi ng dispensa sa akin. Ako naman, very calm lang ako kasi ayoko naman sabayan yung galit dahil sa legal kami nag-umaasa. Pinag-aaralan na ng mga magulang ng biktima mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyo kabilang ang paghahain ng danyos. Nakablotter na rin sa pulisya ang insidente. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.